Magandang hapon once again para sa ating Unit 4, Aralin 5, ang informal na sektor, mga dahilan at epekto nito sa ekonomiya. So bakit ba may informal na sektor? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya? So ayon rito, ang informal na sektor ay isang itong pagpaliwanag ha. Sa inilahad na Economics and Development Model ni W. Arthur Lewis, sinasabing nagmula sa paggamit ng konsepto ng informal na sektor, inilarawan niya ito bilang uri ng hanapbuhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang o developing countries. Particular sa mga ito ang uring trabahong hindi bahagi ng makabagong sektor ng industriya. Subalit ang formal na pagsimula ng mga ekonomista at scholar sa paggamit ng konseptong ito ay nagsimula noong 1970s. Dahil sa sinagawang pag-aaral ni Keith Hart, isang antropologistang Ingles na nagsuri ng mga gawaing pang-ekonomiya ng taong nanirahan sa Accra, Ghana. Ginamit ni Hart ang konseptong ito upang ilarawan ang uri ng hanapbuhay sa mga tao rito. Ito ay sinang-ayunan ng International Labour Organization batay sa katulad na sinagawang First ILO World Employment Mission sa Kenya, Africa. Noong 1972, batay sa resulta ng kanilang misyon, nalaman nilang marami ang mga may hanap buhay na nasa labas ng regular na industriya na itinakda ng batas. Kaugnay rin ang International Labour Organization, ILO, ay gumawa ng resolusyon upang magkaroon ng pandaigdigang batayan sa paglalarawan ng informal na sektor. Sa isinagawang 15th International Conference of Labor Statistics o Statisticians noong Enero 19 to 28, 1993 sa Geneva, Switzerland. Ayon sa ILO, ang informal na sektor ay nagtataglay ng malawak na katangian. Ito ay binubuo ng mga unit na nagsasagawa ng pagbuo ng produkto at serbisyo na may layuning makalikha ng empleyo o trabaho at magdulot ng kita ng sa taong lumalahok rito. Ang mga gawain dito ay naisagawa dulot ng mababang antas ng organisasyon, hindi pagsunod sa itinakdang kapital at pamantayan, at napakaliit ng antas ng produksyon. Ang mga kasapi sa pagsagawa ng gawain ng produksyon sa ilalim ng mga kadalasang mga kamag-anak o malalapit na kaibigan, ito ay walang formal na pagsunod sa patakaran itinakda ng pamahalaan, kaya nga informal, kasi hindi siya sumusunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Kaugnay rito, noong April 2008, nagsagawa ang National Statistics Office ng Informal Sector Survey. Ito ang kauna-unahang pambansang survey tungkol sa informal na sektor ng Pilipinas. Batay rito, lumalabas na mayroong halos 10.5 milyong tao ang kabilang sa informal na sektor. Ang tinatawag na self-employed ay humigit kumulang 9.1 milyong tao at ang mga employers ay nasa 1.3 milyong katao. Maliban pa rito sa sinagawang labor force survey ng taong ding iyon, April 2008, tumalabas na mayroong 36.4 milyong tao ang kabilang sa lakas paggawa at 30% nito ay kabilang sa mga informal na sektor operator. Sa kabuuang bilang na ito, 2/3 ay mga kalalakihan at kung ibabatay naman sa edad o gulang, 3/4 o 75% ay nasa 35 gulang pataas ang nasa informal na sektor. Sa kabilang dako, ayon sa papel ni Cleophas S. Pastrana, isang kawani ng National Economic and Development Authority, NEDA, na pinamagatang The Informal Sector and Non-Regular Employment in the Philippines, sa isang konferensya sa Tokyo, Japan noong December 15-17, 2009, kaniyang binigyang diin ang informal na sektor ay nakakatulong sapagkat nakapagbibigay ito ng empleo o trabaho sa mga walang trabaho. Ito ay nagdudulot din ng pagkalikha ng mga produkto at serbisyong tutugon sa ating mga pangailangan. Ang kita ng informal sektor ay hindi masisama sa kabuuang gross domestic product ng bansa, subalit tinatayaan na ang halaga ng produkto at serbisyo nito ay nasa 30%. Ito ay mabisang nagpaliwanag gamit ang talhanayan sa baba na mula sa ulat ng Congressional Planning and Budget Department, House of Representatives. Noong November 2008 ay nagsaad ng informal sector share ang selected Asian countries sa loob ng taong 2001 to 2006 ayon sa datos ng BLES and ISO 2007. So, ang mga countries, 1995, 25% of total GDP, 25.4 ang Philippines.
Percent of non-agricultural GDP is 32.5%. Ang Philippines noong 2001 to 2006, ang kanyang GDP is 20 to 30. Tapos walang percentage of non-agricultural GDP. Ang Korea naman is 15.9 to 16.9. Indonesia 25.2 to 31.4. Pakistan 21.2. 28.7. India is 32.4. 48.1. So pinakamataas sa informal na sektor ay nasa India na bansa. Samantala, ayon naman sa Avon Foundation, isang non-government organization o NGO, nagsaliksik tungkol sa mausaping social, political, ekonomiko na bansa. Ang informal na sektor ay paraan ng mga mamayan lalo na sa kabilang sa tinatawag na isang kahig, isang tuka upang magkaroon ng kabuhayan lalo na sa tuwing panahon ng pangailangan at kagipitan. Maliban pa rito, nilarawan din ang mga pag-iral ng kawalan ng hanap buhay at ang kahirapan ang siyang nagtutulak sa tao na pumasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Maliban pa rito, ayon sa article ni Sileto Habito sa Philippine Daily Inquirer PDI noong January 21, 2013, kanyang sinasabi na ang tinatayang kabuuang bahagdan ng informal sektor sa GDP ay 40%. Tinatawag niya ito na informal na sektor bilang underground economy o hidden economy. Ilan sa mga halimbawa ng mga taong kabilang sa sektor na ito ay mga nagtitinda sa kalsada o street vendors, sidewalk vendor, pedicab driver, karpintero at mga hindi rehistradong operasyon na mapampublikong sasakyan o klorom. Kabilang din ang sektor na ito ang mga gawaing ipinagbabawal ng batas tulad ng prostitusyon o yung mga boring-boring, yung mga Magdalena, yung mga lalaki na mga callboy at babaeng call girls, illegal na pagpasugalan, pamimirata o piracy na mga optical media gaya ng compact disc at digital video, DVD. Kaugnay nito, ang sumusunod na karaniwang katangian ng informal sector ay hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinita, hindi napalob sa legal at formal na balangkas na tinatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo. So, sa pangkalahatan, hindi lamang sa ating bansa mayroong informal sector. Ito ay nagaganap kahit sa ibang bansa ng daigdig. Ayon nga kay Hidayet Ola Chowdhury Assistant Professor ng Kazakhstan Institute of Management Economics and Strategic Research, sa kanyang papel na itinlathala sa Philippine Journal of Development, ang paglaganap ng informal sektor ay isang global phenomenon. Ang pag-iral nito sa iba't ibang bansa ay kakitaan lamang ng pagkakaiba-iba nito ayon sa lawak, dami at pangkalahatang sistema ng operasyon. Gayunpaman, hindi makaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa, partikular na sa pagbibigay empleo o hanap buhay sa mamamayan. So, ayon rito, nakakatulong daw ang informal na sektor para sa mga no read no write, no? Yung mga hindi nakapagtapos ng elementary, high school o college. So, ang ginagawa nila, pumapasok na lang sila o napipilitang pumasok sa mga ganitong gawain, mag sidewalk vendor, mag prostitute, mag ano pa sila, no? Pedicab driver o tricycle driver, at kung ano-ano pang mga gawain na mababa, no? So, dahilan at epekto ng informal sektor sa ekonomiya. So, samantalang sa Aklat Economics, mga konsepto at aplikasyon 2012, ninabalitaw et al. Ang sumusunod ay ilan sa pinaniwalaang dahilan kung bakit pumapasok ang mamamayan sa informal sektor. 1. Makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. So, para di daw sila makabayad ng buwis ang mga taong ito, so mag-ano na lang sila sa informal sektor. Makaiwas sa masyadong mahaba at masalimot na proseso ng pagkipagtransaksyon sa pamahalaan o tinatawag na bureaucratic red tape. Sa aspektong ito ay pumapasok ang labis na regulasyon ng pamahalaan. Third, kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas at programa ay hindi na pinapatupad ng maayos. Fourth, makapaghanap buhay na hindi na ngailangan ng malaking kapital o puhunan. So, pwede ka raw mamuhunan ng ano lang, konti o di kaya walang puhunan. Ang iba katawan lang puhunan nila. Kagaya ng mga cool boy, cool girls, no? Katawan lang nila ang puhunan. O di kaya yung mga human trafficking. Pinapagamit lang katawan nila, lagyan ng druga. Yun di maganda. So, mangibabawan ang matinding kahirapan. So, ang dahilan na pumapasok sila sa informal sector is dahil sa sobrang kahirapan.
Maliban pa rito ang migrasyon ng mga tao mula sa kanayunan patungo sa Metro Manila. Halimbawa, ikaw mula sa baryo o sa probinsya, pupunta ka ng Maynila, wala kang ibang alam na trabaho, so may pilitan kang pumasok kung ano-anong gawain lamang. So, malaking sa lungsod isa ng dahilan kung bakit patuloy ang lumalaking informal na sektor. Kaya nga maraming pumapasok sa mga ganitong uri ng trabaho. Ang iba nagiging sindikato, nagpapatinda ng mga droga at kung ano-ano pa. Gayunpaman, masabi natin na sa paglaganap ng informal sector ay nagpapakita ng pagkaroon ng ugaling papamaraan ng mga Pilipino upang mapaglabanan ang hamon ng kahirapan. Pinapakita rin nito ang pagiging matatag laban sa mga suliraning pangkabuhayan gaya ng mataas sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, maliit na pasahod at mababang antas ng edukasyon. No, yun ang nangyari. Sa kabilang dako, ang pag-iral ng informal sector ay nagdudulot ng sumusunod na epekto. So, ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Una, pagbaba ng halaga ng nalikom na buwis. So, dahil sa informal sector, mayroon tayong 10.5 milyong tao na napabilang sa informal sector, bumaba ang ating buwis. So, ang iba din na nagbabayad ng buwis. Dahil sa mga kabilang sa informal sector ay hindi nakapagrehistro. Hindi rin sila nagbabayad ng buwis. Yung mga hindi nagbibigay ng resibo kung ikaw ay bibili. So, hindi yan sila nagbabayad ng buwis. Kinikita o operasyon ito ay nanghulugan ng malaking pagbawas sa kabuuang koleksyon o maaring kitain na pamahalaan sa pangulikta ng buwis. Sunod is banta sa kapakanan ng mga mamimili. Dahilan sa mga bumubuo ng informal sector ay hindi rehistrado at hindi sumusunod ayon sa tinalaga ng batas tungkol sa kanang operasyon, maaring ang produkto o serbisyo ay hindi pasado sa quality control o standards ayon sa tinakda ng Consumer Act of the Philippines. Kaya nga sa mga informal sector daw yung mga sidewalk vendors nagbebenta ng mga walang quality, meaning delikado kung doon ka bibili ng mga halimbawa mga Christmas lights o mga produkto sa mga walang QC. So meaning nanganganib rin ang mamimili. So, tinakda ng Consumer Act of the Philippines kung kaya't ang maraming tumatangkilik rito ay maaring mapahamak, maabuso o mapagsamantalahan. So, marami yan sa Divisoria, yung mga produkto doon, yung mga sidewalk vendors. Mura nga pero delikado ka. Ikaw lang bahala na may miling. Sunod, paglaganap ng mga illegal na gawain dahilan sa kagustuhan ng kumita ng mabilisan, ang mga tao ay naudyok sa pumasok sa informal sector na kuminsan ay mga gawaing illegal o labag sa batas. Halimbawa, ang mga gawaing labag sa batas ay prostitusyon, pagbibenta ng pinagbabawal na gamot o droga, ang pagkaroon ng illegal na pasugalan. Isa sa pinakamainit na issue ngayon ay ang pamimirat na particular na ang software piracy ayon sa Microsoft Corporation. Ang software piracy ay tumutukoy sa illegal o walang permisong pangungupya ng mga computer software na kung saan nilabag ng mga taong ito ang karapatang pagmamayari ng lumikha ng orihinal na pagmamayari, intellectual property rights. So, yun ang mga kagaya nun, mga DVD, CD, pamimirata yan. So, yan ang nangyari sa mga informal sector. Maraming mga monkey business. Sa mga batas, programa at patakarang pang-ekonomiya kaugnay sa informal sector. Ang ilan lamang ng batas, programa at mga patakaran pang-ekonomiya na may kaugnayan sa informal sector ay mga sumusunod: Republic Act 8425. Ang batas nito ay kinikilala din bilang Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997. Ito ay nilagdaan noong December 11, 1997 at formal na pinapatupad noong Hunyo 3, 1998. Tinadhana sa batas na ito ang pagkilala sa informal sector bilang isa sa mga disadvantaged sector ng lipunang Pilipino na ngailangan ng tulong ng pamahalaan sa aspektong palipunan, pang-ekonomiko, pamahala at maging ekolohikal. Isinusulong ng batas na ito na tinawag na Social Reform Agenda na naglalayong laban sa kahirapan ang mga Pilipinong kabilang sa informal sector. Upang may sakatuparan ang mga probisyon ng mga batas na ito ay tinatag ang National Anti-Poverty Commission bilang ahensyang tagapag-ugnay sa tagapayo tungkol sa usaping may kinalaman sa bumuo ng informal sektor. Isa sa mga kasapi ng NAPC ay mula sa sektor ng kababaihan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa ekonomiya. Maliban pa rito, ayon sa Section 3 and RA 8425, ang mga bumubuo sa basic and disadvantaged sectors ng lipunang Pilipino ay ang sumusunod: magsasaka, mangingisda, manggagawa sa formal sector, migrant workers,
OFW, kababaihan, senior citizens, kabataan at mga mag-aaral 15 to 30 taong gulang, mga bata minors 18 taong gulang pababa, urban poor, mga taong naninirahan sa malungsod na nalang kita ay lubhang mababa, mga manggagawa na informal sektor, ang katutubo na may kapansanan, different able persons, non-governmental organization, NGOs at mga kooperatiba. So marami tayo niya, no, mga makita natin yung mga lubhang mababa sa squatters area yan. So kaya nga tinutulungan niya ng ating pamahalaan na sila iahon sa kahirapan. Kaya nga may purpose na ngayon. At kung ano-ano pa mga pantulong ng ating gobyerno o subsidy. Number 2, Republic Act 9710. Ang batas nito ay nilagdaan noong August 14, 2009 at kinikilala bilang Magna Carta of Women. Ayon sa kabatas nito, ang National Commission on the Rule of Filipino Women ay naging Philippine Commission of Women. Ito ay pinagbatas bilang pandaigdigang nakikiisang bansa para sa layunin ng United Nations para sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Kumikilala ito sa kaambag ng kakayahan ng kababaihan para itaguyod ang pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng batas nito ay inaalis sa lahat ng anumang uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Kinilala at pinangalagaan ang karapatan sibil, politikal at pang-ekonomiko gaya lamang ng karapatan para maghanap buhay at maging bahagi ng lakas paggawa, katiyakan para sa kasapatan ng pagkain at mga pinagkukunang yaman, abot kayang pabahay, pagpanatili ng kaugalian at pagkakilanlang kultural at iba pang palipon na aspekto. Ang batas nito ay malaking tulong sa informal sektor sapagkat ayon sa datos inilabas ng National Statistics Office, halos kalahati ng mga bumubuo ng sektor nito ay ang kababaihan. So, ang mga kababae na masisipag talaga yung magtrabaho. Kaya nga nangyari niyan, minsan nabibiktima. Nabibiktima ang kababaihan. Kaya nga may mga proteksyon ang mga kababaihan, lalo na yung Gabriela, tutulong sa kababaihan at saka yung Bawsing. Kung inaabuso ang mga babae, nagkaroon ng sexual harassment at saka yung mga tinatawag nating human trafficking, mga kababaihan. So tinutulungan niya at saka yung mga white slavery, yung mga babae na kakalat-kalat sa daan na kinikidnap at ginagawang prostitute, binibinta. So kaya nga proteksyonan, proteksyonan o binabantayan ng ating pamahalaan yan. Number 3, Presidential Decree 442. Ito ay ang kinikilala bilang Philippine Labor Code na naisa batas noong May 1, 1974. Tinuturing ito bilang pangunahing batas ng bansa para sa manggagawa. Ito ay naglalaman ng provision para sa espesyal na manggagawa. Sunod na 4, Republic Act 7796. Ito ay ang Technical Education and Skills Development Act of 1994 na nilagdaan bilang batas noong August 25, 1994. Layon ng batas na ito ang nahikayatin ang kabuang partisipasyon at pagkiisa ng iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng industriya, paggawa, lokal na pamahalaan, technical at vocational mga institusyon upang mapahusay ang kasanayan para sa pagpataas ng pagpapaibayo ng kalidad ng yamang tao ng ating bansa. So, yung TISDA. So, tutulungan yung mga non-skilled workers para maging skilled, no? Sabihin natin ang karpintero para maging magaling siya na panday. So, tuturuan ng TISDA. Para kung may insito na siya, so, pwede na siya mag-abroad. 4, Republic Act 7796. Ito ay ang Technical Education and Skills. So, nasabi ko na yan kanina. 5, Republic Act 8282. Ito ay tinatawag din bilang Social Security Act of 1997. Tinadahanan ng batas nito na tungkulin ng Estado na paunlarin, pangalagaan at taguyod ang kagalingang palipunan at seguridad ng mga manggagawa. Higit sa lahat kung sila ay dumaranas ng pagkasakit, kapansanan, panganak, pagsapit sa katandaan, old age, kamatayan o katuparan, ito ay pinag-uutos ng lahat ng manggagawa sa pribadong sektor, maging ang kabilang sa informal sektor ay maging bahagi ng social security system. So pwede silang magpa-miyembro ng SSS ang mga informal sektor. Number 6, Republic Act 7875. Ito ay naging batas noong February 7, 1995 at kilala bilang National Health Insurance Act of 1995. Sa magitan nito ay naitatag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naglalayong magkaroon ang lahat ng mamayang Pilipino na isang maayos at sistematikong kasiguruhang pangkalusugan. Ngayon nagkaroon ng problema ang PhilHealth pero inaasikaso na yan.
Sunod, nandito naman ang maliban sa mga nabanggit na batas, may iba pang pinapatupad para sa mga particular sektor na magagawang tulad ng Magna Carta for Small Farmers, RA 7607, Magna Carta for Small Enterprises, yung maliliit na mga negosyante at barangay, Micro Businesses Enterprises Act, RA 9178. Samantala, ang sumusunod ay ilan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mamayan na bumubuo sa informal na sektor. 1. Dole Integrated Livelihood Program. Ang programang ito ay tinutupad ng Department of Labor and Employment na nauukol sa mga pangkabuhayang pagkaunlaran sa pamagitan ng mga pagsanay ng mamamayan, particular na sa mga self-employed. So kung ikaw ay self-employed o ikaw ang nagtatrabaho ka na driver halimbawa o negosyante, so tutulungan ka para magkaroon ka ng sapat na hanap buhay. Kung wala kang hanap buhay, tutulungan ka. Number 2, Self-Employment Assistance Kaunlaran Program. So isa sa mga pangkabuhayang programa ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na nagbibigay ng mga gawain pagsanay sa mga tao upang mapaunlad ang may hirap na pamilya.